Ulan, malamlam ang ilaw sa koridor ng lumang paaralan. Nag-iingay ang patak sa bubong na parang orasan na tumitiktik sa pagod ni Cheska. Dala-dala niya ang mop na basang-basa, ang mga paa niya ay parang durog sa loob ng lumang rubber shoes. Amoy bleach at lumang papel ang pumapailan lang sa hangin, halong singaw ng tsaa mula sa kahon ng merienda sa likod ng staff room. Tahimik lang ang campus maliban sa pag-ikot ng ceiling fan at ang malalim niyang paghinga. Siya lang at ang mga ilaw na nanginginig sa taas. Bawat gabi ganito, linisin muna ang lobby, saluhin ang mga upuan sa library, pulutin ang mga kalat ng freshman orientation. Sa likod ng bawat gawain may kwartong nakailang resibo, sulat ng tuition at isang pangarap na hindi niya pinapabayaan, maging guidance counselor, magbigay ng pagkalinga sa mga estudyanteng hindi nakakatagpo ng balita, tumulong sa mga nawawala. Hindi dahil nilayo sa kanya ang pag-asa, kundi dahil may takot siyang dala sa buto. Kapag umiling siya, wala siyang magagawa para sa sarili niya. "Ches, kumain ka na," sabi ni Camarites nang siya ay naglalakad papasok sa pantry at inabot ang isang plastik na kahon ng sinangag at pritong itlog. Ang mukha ni Camarites ay parang naluluma na pintura. May linya ng pagod pero may malambot na ngiti na hindi kumukupas. Janitress siya, ngunit higit pa roon. Kaibigan, tagapangalaga at minsang tagagawa ng munting milagro sa dulong bahagi ng sahig. "Salamat po ate," mahinang sabi ni Cheska. Hindi niya gustong magreklamo, ayaw niyang magdagdag ng problema sa mas maliit na kwento ni Camarites. Alam niya na ang maliit na pagkain ay panggabing sandalan ng lakas para sa buong araw na susunod. Sa araw, iba ang tunog. Ang Sky High High School ay may maraming estudyante na parang maliliit na ibon, masigla, mababa ang mga usapan at mabilis magbago ng interes. Buti pa ang mga ibon, alam kung kailan lumilipad palayo. Si Cheska naman, kapag nalalapit ang apat na sina Trisha, Mika, Ariel at Sandra, parang nagbabadya ang unos. Hindi sila malupit dahil sa isang dahilan na malinaw, mas malupit sila dahil sa kahinaan ng ibang araw. Kaya minsan inilalabas nila ang sariling inggit at takot sa pamamagitan ng pagtatawag sa iba ng katawagan. "Cheska, pangit ang bag mo," sigaw ni Trisha minsan sa hallway. Isang komento lang, ngunit may mga mata na sabay-sabay tumawa. May mga nagdudumi ng tissue sa kanyang armpit nang dumaan, isang biro para sa crowd at may nagpadulas ng kanyang notebook sa hagdan habang siya'y nagmamadali papunta sa lecture. Hindi palaging sinasadya nitong masaktan siya sa paraang malaki. Ang tunay niyang iniiwanan ay ang mga maliliit na butas sa kanyang loob, tumataki sa dangal niya habang lumalaki. Parehong nangyari araw-araw, naiiwan ng upuan sa kantina ang baon niya, may lumulumok sa kanyang mga pangungusap, mayroon ng mga bilis na chismis sa mga meme group tungkol sa kanya. Hindi naman siya nilalaban, tahimik lang siya, kahit minsan ay nangangailangan ng malakas na boses. Ang kanyang tahimik na paglaban ay hindi palaging nakikita, ngunit may mga taong napapansin. Si Alaric, malungkot ang titig, ngunit hindi taksil sa mata. Hindi siya ang klase ng taong maraming sinasabi. Madalas siyang nagtatago sa gilid ng lecture hall, matay nakafocus sa libro, ngunit hindi nakakatatas ang pagtingin niya sa mga bagay na mali. Natutunan niyang basahin ang mga eksena sa mukha ng mga tao, ang pag-aatubili sa pagminingi, ang pagbagsak ng lakas sa isang tindig, ang sandaling pagyuko ng ulo na sinasabing, "Tigil na, hindi ko kaya." Si Alaric ay isang student volunteer sa outreach program at minsan nag-i-install ng mga bagong CCTV sa faculty office. Trabaho na madalas napapansin ng kaunting tao. Siya ang uri ng tao na hindi lang nanonood, tumutulong. Ngunit hindi pa ito ang gabi na lahat ay magbabago. Isang Huwebes, may announcement sa bulletin board tungkol sa Team Building Week. Kasama roon ang Secret Gifts Activity na magpapasaya raw sa campus life. Sa loob ng grupo ng 4, dumating ang ideya. Gawin nila ang pinakamalupit na biro bilang surprise. Ang nasa likod ng biro na ito ay hindi mapakali, na siguro dahil gusto nilang mapansin. Mabilis na sikat, kahit papano. Pinili nilang gawing regalo ang isang kaklase nila na madaling gawing paksa, si Cheska. Nagplano sila ng tahimik. Inabutan nila ng maling papeles si Cheska na nagpapasok sa storage room ng auditorium para kumuha ng mophead na sabi nilang gawawala. Nagbiro, nagtawanan. Sa likod ng kulungan ng backstage, may boxes na gawa sa karton na malaki. May kumikislap na tape at papel, para bang simpleng tame prop. Ngunit sa isip nila, ang mga mata ng campus crowd ay kailangang magpakita ng isang spectacle. Para sa kanila, isang prank. Para kay Cheska, baka isang karanasang hindi niya malilimutan. Naroon si Cheska,
abala, pagod, at tahimik. Nasa ulo niya ang listahan ng mga estudyanteng kailangang i-follow up, ang pangalan ng guidance counselor na pinapangarap niyang maging, at ang listahan ng bayarin ng school for the next month. Hindi siya naghahanap ng pansin. Ayaw niyang mapansin lang dahil laging kapos. Kaya nang mahila siya papasok sa box na tinawag nilang regalo, isang malaking kahon na may nakasulat na, "Surprise!" Hindi niya inakala kung gaano kailalim ang magiging sakit nito. Mabilis ang mundo. May mga galaw na hindi raw pinahahandle ng kamera noon. Ang tapakan ng takong sa karton, ang tila birong hagigik, ang silyado ng tape. Sinadyang ipinasok siya sa sulok. Ang kahon binantayan ng 4 na mukha na nagkakasiyahan habang ang iba pang tao ay tumatawa sa kanilang mga phones. Ang dami ng tao ay nababawasan sa oras na iyon. Ang tawa ay lumalawak. Ang puso ni Cheska ay pumipintig ng lumalapit ang pananakot. Hindi niya naisip muna ang posibilidad na hindi na siya makakatakas agad. Ang dilim sa loob ng kahon ay nananamlay. Ang tanging naririnig niya ay ang malabong alingaw-ngaw ng mga boses at ang maliliit na pag-iyak na pinipigil niya. Hindi kailanman niyang inisip na ang pagod niya sa buhay ay magtatakda ng ganong kalupit. Nakaimbak sa loob ng kahon ang mga notebook niya. Ang maliit na pouch na may nawawalang resibo at isang lumang litrato na dala niya pa mula sa kanyang lola. Mga bagay na parang mga piraso ng mundong tinangay ng tuksong iyon. Sa loob may panalangin. Hindi siya sumigaw ng malakas. Pumipili siyang gumamit ng maliit na boses. Isang bulong na parang hangin sa pagitan ng mga kahoy. Sana lang, tulungan mo na lang po ako. Hindi relihiyoso ang paraan niya ng manalangin. Hindi ito formal na dasal. Ito ay isang tahimik na pag-asa na sana mayroong isang kamay na aabot. Mula sa labas, may isang pares ng sapatos na kumakalapati ng kaba. Si Alarit ay naglalakad papunta sa auditorium. Dala ang bagong hard drive na gagamitin niya para sa installation ng CCTV footage. Dekalidad ang araw niya ng pagod. Klase, part-time job sa library, at ang maliit na oras na inilaan niya upang ayusin ang school surveillance. Naramdaman niyang may kakaibang bagal ang hangin. May tumulong sa kanya, mga kaluskos, tinig, at tumigil siya. Isang kung ano-ano, parang alarm sa kalagitnaan. Ang kanyang pagtingin ay dumaan sa bintana at nakakita ng mga kalat, ng ilang estudyante na mukhang nagmamadali. May tunog na hindi dapat doon. Tinulungan niya ang sarili papunta sa likod ng stage. At didilim ang mukha niya nang makita ang mga kamay na sumasara sa karton. Dito nagpatigil ang lahat. Ang mga mata ni Alarik ay nagkita sa pagitan ng 4 na mukha. At hindi siya yumuko. Sandali lang. Hindi niya tinutukan ang kamera o nag-post. Kumilos siya. Ano yun? Malumanay ngulit malinaw ang boses. Mabilis, hindi palakasan. May kuryenteng nagdaan sa espasyo. Ang repetisyon ng kalaban na hindi inakala na may ibang titig na nakatingin sa kanila. Ang 4 ay naggulat. Ang mga ubod daling halahake ay naputol. Wala. Hindi yan para sa'yo. Sagot ni Trisha. May halong pagkasipag at pagduda. Buksin mo nga. Sigaw ni Ariel sa isang pinaghigpit na tono, as if daring him. Lumapit si Alarik, hinawakan ang kahon, at hinikayat silang umatras. Hindi siya nag-eksena. Hindi rin niya gustong maging bayani sa social media. Tumigil lang siya sa pagtingin. At sa isang simpleng galaw, binuksan niya ang tape. Nakita niya ang mga kamay ni Cheska, ang maliit na mukha na nagliliwanag sa loob ng kahon. Basang buhok, maliliit na matang may takot. Hindi siya nag-isip kung anong gagawin. Naglakas loob siyang tumulong. Hinugot niya ang tape at hinila si Cheska palabas. Hindi siya maganda ang anyo. Halinghing, nanginginig, ngunit buhay. Hindi nagtagal at nagkalat ang mga tao. May ilang umiling, may nagtakbuhan papuntang guard post. Ang tawa ay napalitan ng pagmakalito at ng pag-aalala. May nagsimulang mag-record ng footage. Ngulit hindi para siya ang gagawing pagkakatawanan, kundi para ma-document. Sila ni Cheska, magkahawak ng kamay sa labas ng kahon. Walang nagsabi. Hindi kailangan ng malalaking salita. Ang isang simpleng, okay ka lang ba? Mula kay Alarik ang naging gamot sa panandalian. Tumango lang siya, pero hindi niya ininda ang sakit. Alam niyang kailangan niyang huminga. Sa infirmary,
Pinahiram ng nurse ang isang malambot na kumot. Si Teacher Nina, na palaging maayos ang tindig, nagdala ng isang tasa ng init-init na water. Huwag ka nang lumaban ngayon. Kailangan ka munang magpahinga. Mahina niyang sabi, habang tinitignan ang mga pasa ng emosyon sa mukha ni Cheska. Hindi ito pisikal na pasa tulad ng sinasabi ng telebisyon. Ito ay marka ng pagkakabitin, ng pagyuko ng loob. Mabilis na kumilos ang paaralan. Tawag sa mga magulang ng biktima, tawag sa guards, at ang pinakamahalaga, ang pagpapanood ng CCTV. Ang CCTV replay ay maikli ngunit matalim. Backdoor camera, isang lagay ng mga paa, ang paglapit. Ang replay ay may echo ng mga iyak, ng tawanan, ng mga kamay na nagtatakip. Walang sino mang nakatanggap ng sorpresa. Lahat ng mali ay nakarecord sa maliit na bilog ng screen. Hindi kailangan ng maraming ibang ebidensya. Ang mismong footage ang nagsasalaysay. Si Alaric ay umakyat sa table para magbigay ng witness account. Hindi siya nagsalita ng matatalinhagang pangungusap. Simple lang. Nakita ko yung 4 na yan na pumapasok at nakita ko rin na sinalakay nila si Cheska. Malinaw ang boses niya. Ang mga guro at ang prinsipal ay tumitig. May ilang nagtatago ng muka. Ang unang administratibong hakbang ay agad nilawa. Immediate suspension pending investigation. Hindi ito parusa na instant. Hindi rin ito isang tagumpay. Ito ay hakbang ng pag-aayos habang umiikot ang sistema. Sa labas, ang mga estudyante ay nag-usap-usap. May mga nagsimulang tumayo sa tabi ni Cheska, may nakapulutang barya ang isang kilalang grupo na nagbigay ng maliit na pagkain. Maliit na pagkilos, ngulit kahulugan ng pagbabago. Una sa lahat, may mga nag-eskwela ng maliit na kabaitan. Isang binatilyo ang nag-iwan ng isang paper bag na naglalaman ng sopas, isang babae ang nagbigay ng isang simpleng note na nagsasabing, "Kailangan mo ng kausap? Narito ako." Ang mga simpleng bagay na ito ang nagsimulang maghilom sa butas ng loob niya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga mukha rin na lumalabas sa likod ng drama. Mga estudyante na nag-aalangan magbigay ng pahayag dahil natatakot sa reaksyon ng grupo. Ang fear of being seen is real. Ang balance ng kapayapaan at hustisya ay delikado. Si Cheska, sa kanyang tahimik na paraan, ay hindi naghingi ng revenge. "Hindi ko gusto na mas lalong pahirapan sila," sabi na isang gabi sa Camerites habang pinipiga ang isang limon na para sa tiyan nila. "Ayokong ako ang dahilan ng pagkawasak ng iba." Malambot ang kanyang tinig at nakabukas sa isang uri ng kompasyon na hindi biro. Nagumpisa ang mga bagay na maayos na parang pelikula. Meetings, emails, tawag sa parents. Ngunit sa likod ng lahat, may isang bagay na lumilitaw na hindi napapansin ng karamihan. Ilang lumang dokumento sa alumni office na may kakaibang seal. Hindi ito mahalaga sa panahong iyon. Maraming folder na nabubuksan sa bawat kaso, pero ang tingin ni Camarites na laging mapanuri ay napadpad sa isang kahon na dati niyang nakita na nakatago sa ilalim ng desk. "Alam mo ba, Chess?" Bulong ni Camarites habang pumasok siya sa archive room, bitbit ang isang flashlight. "Minsan, may mga papeles na nagmumula pa sa panahon ng founder ng school. Hindi naman iyon madalas ginagamit, pero meron palang samsko sa agreements at mga trust na hindi napapansin. Pinilit niyang itago ang bagka-curious, hindi niya gustong mag-speculate. Ngunit nakita niya ang isang pangalan na familiar, isang apelyido na may kahawig sa pangalan ni Cheska. Hindi niya ito sigurado. Si Cheska, habang nagpapatuloy sa pag-aalaga sa sarili, ay may mga bagay na naiipit sa maliit na sobre sa kanyang bag. Lumang sulat mula sa lola na nagsasabing ingatan ng mga papeles sa opisina. Isang lumang larawan ng kanyang pamilya sa harap ng paaralan at isang maliit na dokumentong may nakalagay na "For the welfare of the students." Hindi niya ito binigyang pansin. Para sa kanya, ito ay mga lumang alaala lamang. Ngunit para sa nagmamatsyag, may pattern. Sa gitna ng pag-imbestiga, lumilitaw ang pritong tensyon sa pagitan ng mga mag-aaral. Ang 4 na bully ay nananatiling malungkot sa susunod nilang araw, hindi dahil nadapa sila, kundi dahil nagbago ang ihip ng hangin. Natutunan nilang may tanong na hindi nila gustong sagutin. May nag-screenshot ng mga reactions, may ilang tumawag sa kanilang mga parents na tila hindi alam kung paano mamahawakan ang sitwasyon. Ang social pressure ay nagiging mabigat.
Si Alaric ay tumatayo sa tabi ni Cheska, hindi bilang isang tagapagtanggal na gustong sakupin ang buhay niya, kundi bilang isang kasama. Dumadalangin silang magkasama ng ilang saglit sa payak na daan pauwi. Hindi ko gusto na ikaw ang nagdala ng drama, bulong niya. Pero mabuti na may nagawa tayo. Tumitig si Cheska sa kanya ng sandali. May isang bagay sa mga mata ni Alaric na nagsasabi ng pagkatanto. May mga bagay siyang nais protektahan dahil alam niyang mali ang mundo minsan, ngunit hindi iyon dahilan para hindi manindigan. Lumipas ang ilang araw at muntik nang bumaba ang tensyon nang may tumawag mula sa school board. Magkakaroon ng isang preliminary hearing kung saan ipapakita ang CCTV at hihingiin ang pahayag ni Cheska at ng apat. Hindi ito hukuman, isang administratibong hakbang. Ngulit para sa mga estudyanteng laging nalilimutan ng sistema, ito ay isang malaking hakbang. Ang balita ay kumalat sa campus. Hearing on Friday, sabi ng mga poster sa mga corners. May mga comments na hypocritical, may mga nagtatanggal at may mga nagbabalintataw. Ang school ay nag-a-offer ng counseling for involved parties. Si Cheska ay tinulungan na mag-file ng brief statement. Sa gabi bago ang hearing, habang naglalakad sa walk ng paaralan, may pumita si Camarites mula sa lumang archive, isang sobre na may tatak na hindi niya inaasahan. Sinabi ng opisina ng alumni na may lumang papel sila na may kaugnayan sa iyong family name. Sabi niya ng tahimik, ibinubulong kasama ng pag-aalangan. Ang puso ni Cheska ay tumalbog ng sandali, hindi dahil sa pagnanais ng kapangyarihan, kundi dahil sa pagkagulat. Hindi niya inakala na may mga bagay na maaring nag-uugnay sa kanya sa larangan ng paaralan na hindi niya naman pinangarap noon. Bakit po may ganito? Tanong ni Cheska habang hinahawakan ng sobre. Walang malaki ang nasa loob. Ilang pages lamang na medyo dilaw na dahil sa panahon. May naging maliit na note, "To be preserved for the welfare of the students," at may lumang pirma. Hindi siya nakapagbasa ng buo. Sobrang malamig ng gabi at siya ay pagod. Ngunit may tanong na tumimo sa isipan niya. Bakit ito naroon at bakit ang pangalan ng pamilya nila ay tila bahagi nito? Hindi nagtagal, naganap ang hearing. Nakaupo ang mga opisyal, kasama ang principal at isang miyembro ng board. Nakaayos ang mga upuan at may mga reporters na nagtanong ng kung pwede silang pumasok. CCTV clip ang nagplay, maikli ngunit sapat. Ipinakita ang mga kilos ng malinaw. Narinig ang ingay, ang tape, ang pag-ikot ng mga tao. Mga tanong, bakit sila nagawa? Maraming tanong na hindi madaling sagutin. Sa kanyang pahayag, malumanay at tahimik na sinabi ni Cheska ang tunay niyang nararamdaman. Hindi paghihiganti ang nais niya, kundi ang pag-unawa at paglunas. Nagulat ang board at ang mga tao. Ilang estudyante ang nagbigay ng pahayag rin, kasama na si Alaric. Ilan ay hindi pa makapagpahayag, takot pa rin ang pumipigil. Hindi natapos roon ang gabi. Matapos ang hearing, habang ang campus ay unti-unting bumabalik sa tahimik, may lumabas na isang maliit na usapan sa isang bulwagang sideline. Isang parent volunteer ang nagtanong sa principal tungkol sa mga lumang trust at ang posibilidad na may nag-iingat ng malalaking dokumento. Ang ulo ng principal ay umiikot. May hawak siyang isang card na nagpapahiwatig na baka merong maliit na bagay na kailangang siyasatin. Pabalik na sa small dorm alley, si Cheska ay nakaupo sa isang simpleng bench. Pinisil niya ang sobre sa kanyang manggas. Hindi niya ito binuksan ng buo, hindi ngayon. Naroon ang mga mata ni Camarites na puno ng pag-aalala at pagmamalasakit. Kung may kailangan ka sis, bulong nito, hindi ka nag-iisa. Sumagot si Cheska ng mahinahon. Salamat ate. Ngayon kailangan ko lang magpahinga. Ngunit sa kanyang dibdib, may nag-uumpisang magtali ng isang red thread. Mga tanong na hindi pa handa sumagot. Sino ang nag-iwan ng mga dokumentong iyon? Bakit ang pangalan nila ay nasa scheme ng paaralan? At higit sa lahat, anong ibig sabihin nito para sa kinabukasan niya at sa mga taong nagkaroon ng lakas loob na tumayo para sa kanya? Ang gabi ay sumara sa katahimikan na may mga maliit na ilaw pa ring nag-aalaga sa campus. Sa loob ng kanyang bag, ang sobre ay nakasilid. Hindi pa niya ito binubuksan, ngulit mainit ang pagkakahawak niya dito. Sa isang banda, may ngiti na nagmumula sa kaunting pagpanatag, mga kaibigan, isang witness, at ang isang maliit na komunidad na kumikilos. Sa kabilang banda, may isang bagay na may bigat. Parang paalala na ang mundo ay puno ng mga lihim na kailangang ilantad sa tamang panahon. Hindi pa tapos ang kwento. May mga taong natututo, may mga taong nagbabantay, at may isang sobre na tahimik na nag-aabang na buksan. Isang maliit na bagay na maaaring magbukas ng pinto sa hindi inaasahang pagbabago.
Kinabukasan ng hearing, hindi na sinauli ng umaga ang malamlam na ilaw sa campus. Parang may bagong pagpipigil ang araw. Dahan-dahang umaakyat sa likod ng mga gusali. Nag-iisa sa bench si Cheska habang hawak-hawak ang sobre. Hindi niya lubos maintindihan ang bigat na bumabalot sa kanya. Hindi lamang dahil sa nangyari kahapon, kundi dahil sa bago niyang mga tanong. Sa likod ng mata niya, naglalaro pa rin ang tanawin ng karton, ang hawak ng tape, ang tahimik na boses ni Alaric. Mga imahe na hindi basta-basta mawawala. Ready ka na ba? Mahinang tanong ni Camaretes habang inaabot ang termos ng tsaa. Ang mga kamay nito ay may bakas ng dugo ng trabaho, mga singit ng alikabok at amoy ng linisin, pero ang tingin ay malambot. Kung kailangan mo ng kasama, tumango si Cheska at nangapu sila ng magkatabi na parang hindi kailangan ng maraming salita. Kasama si Teacher Nina sa di kalayuan, abala sa paghahanda ng mga dokumento. Si Alaric naman ay tahimik, dala ang keyboard ng laptop at ang phone na puno ng notes. Ang prinsipal ay nakaayos sa harap, may hawak na red folder. May ilan ding miyembro ng board na naroon, may mga guardian volunteers at may ilang estudyanteng nakatayo sa gilid, nag-aabang sa kinalabasan. Bilang isang working student na palaging nag-iiwan ng bakas sa sahig at naglilingkod ng tahimik, hindi inakala ni Cheska na ang maliit niyang mga pamahalaan sa buhay, mga sulat mula sa lola, ang lumang larawan, ang isang sobre, ay magbubukas ng pinto na malaki. Hindi rin niya gustong maging sentro ng atensyon dahil sa kapangyarihan. Ang kanyang pagnanais ng noon ay makapagtapos at makatulong sa iba. Ngayon, may kakaibang ihip ng hangin at kailangan niyang harapin ito ng may buong pag-iingat. Pumasok ang isang volunteer mula sa Alumni Association, isang matandang babae na kilala sa paaralan, dati ring naglilingkod sa kantina. May dala siyang isang folder na bahagyang may lumang seal. Lumapit siya sa prinsipal at mahinang sinabi, "May nadala po akong lumang papeles mula sa archives. Iniwan ng isang staff na kamag-anak noon. Nagkatinginan ng mga opisyal, may kumalat na maliit na pag-aalalangan. Ang bulong ng mga tao ay naging mabigat na ingay habang ang volunteer ay kumukuha ng mga dokumento. May lumang sertifikado, may pirma na medyo namumuti na. Mga salita ng isang panahong iba ang mundo. Isa sa mga papel ay may heading, For the welfare of the students, trust document." Sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan ng isang donor at sa dulo, may sulat kamay na may pamilyang apelyido na kilala kay Cheska. Hindi pa malinaw kung ano ang ibig sabihin nito, ngulit ang mga opisyal ay lumapit at nagsimulang magbasa. Marami ang hindi nakakaintindi sa teknikalidad ng dokumento, hindi iyon ang punto. Ang mahalaga ay ang nilalaman. May tala na kung sakali man na walang legal heir na mahanap ng donor, ang kapangyarihan na pangasiwaan ang pondo ay mapupunta sa descendant of apelido. Isang phrase na noon ay tila hindi mapapansin, ngunit ngayon ay bumabangon sa harap nila. May selyo, may lagda at may pirma ng notaryo. May isang lumang sulat mula sa alumni office na nagbanggit na may naging pahayag noon ang founder na ang kapakanan ng mga estudyante ay dapat manatiling sentro ng aming misyon at inuutas na itaguyod sa mga susunod na henerasyon. Sa oras na iyon, may tumamang ingit ang isang miyembro ng board, isang babae na may mahinang boses ngunit may kapangyarihan sa sala. May mga record tayo na nagtuturo na ang apelido ni Cheska ay may kaugnayan sa family of the founder, aniya. Ang mga mata ng lahat ay lumingon kay Cheska. Para sa isang sandali, tunigil ang mundo. Ang anumang humihinga ay tila nag-aabang ng hatol. Hindi iyon haka-haka. May lumabas na lumang larawan mula sa folder, isang larawan ng isang batang babae na nakangiti sa harap ng lumang gusali. Hawak ang mop na kapareho ng ginagamit ni Camarites. Sa likod ng larawan nakasulat ang isang pangalan, ang pangalan ng lola ni Cheska. Ang maliit na piraso ng papel na matagal nang nakatago sa bag ay ang proof na hindi niya inisip na kailangan niyang gagamitin. Isang notaryo signed statement ng lumang donor. May kwento, isang kwento ng utang na loob at ng lihim na pangako. Ang donor noon ay isang kilalang philanthropist na naniniwala sa pag-aangat ng edukasyon ng mga anak ng mga staff ng paaralan, isang kondisyon ng kanilang pact. Sa kawalan ng direktang heir, ang patronage at stewardship ay ililipat sa pinakakarapat-dapat. Hindi kailangan ng mga pangalan ng abogado o ng mga legal na term para maunawaan ng mga estudyante ang bigat ng sandali. Para sa apat na sa likod ng prank, ang mundo ay tila naglaho sa ilalim nila, hindi dahil sila ay sinintensyahan, kundi dahil na-discover nila na ang taong kanilang inararo ay may lahi at papeles na ngayon ay naglagay sa kanya sa gitna ng isang institusyon. Hindi raw makapaniwala.
Tahimik na tumayo si Cheska. Hindi siya agad nagsalita. Ang mga damdamin ay naghitik sa loob niya. Pagkagulat, pag-aalangan, isang mahinang tinig na nagtanong kung karapat-dapat ba siya sa biglang responsibilidad. Hindi siya nanaginip ng trono o ng kapangyarihan. Ang gusto niya lang noon ay makapagtapos at maglingkod bilang guidance counselor. Ang mga mata niya ay naglagablab lang bahagya, ngunit hindi sa galit, sa pagkatakot, sa pagbabalik tanaw sa kanyang lola. Sa pagkaalam na ang kahulugan ng pamilyang iyon ay mas malalim kaysa sa nakita ng karamihan. Cheska, ang sigaw ni Teacher Nina, hindi isang pag-uutos kundi isang paanyaya. Kung ano man ang ilalabas ng mga dokumentong ito, gusto naming marinig ang sa iyo. Tahimik siyang umiling at umusad patungo sa mesa. Ang mga mikapono ay parang lampara na nag-aanyaya sa liwanag at pananagumpay. Pero para kay Cheska, tila may mas mabigat na ilaw ang bumabagsak, ang ilaw ng pananagutan. Sa harap ng maraming tao, ngumiti siya ng bahagya. Hindi ako naghahangad ng ganyang bagay, sabi niya, mahinahon at malinaw. Hindi ko inaakalang may mga papeles na ganito. Pero kung ang mga dokumentong iyon ay tunong, handa akong pakinggan kung ano ang ibig nilang sabihin para sa kapakanan ng mga estudyante. Hindi siya nag-ikot sa salita. Hindi rin siya nag-angkin. Napuno ang silid ng isang katahimikan na hindi bastang pumapawi. Mabilis na gumalaw ang mga opisyal. Tatawagin nila ang legal counsel para kumpirmahin ang authenticity. Magkakaroon ng isang mas malalim na pag-uusap sa alumni office. Hindi agad ito nangangahulugan na siya ang may-ari ng literal na gusali. Ngumit may kapangyarihan ng dokumento na nagpapakita na ang stewardship o trusteeship ng pondo at ng ilang assets ay maaaring mapunta sa kanya. Para sa isang sandali, ang mundo ni Cheska ay nagiging mas malaki. Hindi dahil nais niya ng kayamanan, kundi dahil may tinukoy siyang responsibilidad na maaaring magsilbi sa ibang katulad niya. Ang 4 na bully ay hindi makapaniwala. Ang kanilang mga muka ay pumulang-pula at hindi ito ang mapanlinlang na pagkapula ng pagkaimbaraso lamang. May halo itong takot, pagsisi, at isang naunang pagkakatanto. Paano nila nagawang sakta ng isang tao na, sa papel, ay tila may malalim na ugnayan sa institusyon? Ang kanilang mga mata ay naging basa. Trisha ang unang humagulgol. Hindi malakas, ngulit sinalubog ng mahinang pagkabigla. Mika ay nagtakip ng muka at napailing, habang si Ariel at Sandra ay tahimik lamang, parang mga anino na nawawala sa liwanag. Hindi nagtagal at may lumapit na isa sa mga suspects, si Trisha, at lumuhod sa harap natin, hindi sa pagpapatawad, kundi sa harap ng environmental impact ng kanyang ginawa. Hindi namin inakala, pasensya na Cheska, hindi namin ginusto na saktan ka. Ang boses niya ay punit ng kahihiyan. Hindi sila pinagbintangan lamang, ang pisikal na pagkilos nila ay na dokumento. May administrative action na kailangang isakatuparan. Ang paaralan ay kumikilos, suspensyon at isang rekomendasyon para sa restorative exercises, counseling at public apology. Hindi ito instant na pagwawasto sa kanilang moral na pagkakulang, ngunit ito ay simula ng proseso ng panagot. Sa halip na magtagumpay sa paghihigante, piniling ni Cheska ang ibang lantas. Kailangan ko ring malaman kung bakit sila nagawa yan, mahinang pahayag niya. Ang paglabas niyang sakit sa paraang iyon ay hindi dapat manatiling sagot. Gusto kong makita silang humarap sa kanilang ginawa, hindi para kami magmalupit, kundi para matutunan nila ang epekto sa buhay ng iba. Ang tono niya ay hindi malamlam, puno ito ng matanglawi ng misyon. Sa isip niya, ang tunay na pagbabago ay hindi sa pagbagsak ng kalaban, kundi sa pagbangon ng buong komunidad. Sumunod ang piling administrative steps, isang pause sa campus na puno ng mga counselors, ang pagbuo ng isang restorative program, at ang pagpapalabas ng mensahe mula sa board na may klarong pahayag laban sa bullying. Habang nagaganap ang mga ito, may mas maliit na usapan na tila mas tayo ang may pag-asang magbago. Students organizing peer support groups, isang maliit na libreng tutoring program na pinangungunahan ni Alaric at ng ilang volunteers, at isang bagong pondo para sa working students na pinangalanan kahit hindi opisyal, bilang honor sa lola ni Cheska at sa donor na nagtatag ng trust. Ito ang sandali ng maliit na kabutihan. Isang lalaki ang nag-iwan ng bag ng pagkain sa locker ni Cheska. May isang estudyante sa math club na nagtanong kung pwede ba siyang tumulong sa tuition drive, at may lumang guro na nagbigay ng libreng review classes para sa senior students.
Maliit ang magagawaing ito, ngunit malaki ang naitutulong sa puso ni Cheska. Mas malaki pa kaysa sa anumang sulat o dokumento. Doon, sa gitna ng pag-aayos, may nadama siyang bagong katatagan. Hindi dahil sa posibleng kapangyarihan, kundi dahil sa ideya na may magagamit siyang anumang maibibigay sa kanya para sa kabutihan ng iba. Hindi siya ninakaw ng pagnanasang magmay-ari. Siya ay nagbalik loob sa kanyang misyon na maging guidance counselor, maging ilaw sa mga katulad niya. Matapos ang mga unang linggo, dumami ang mga muwang at mungkahi tungkol sa kung paano pagsamantalahin ang trust funds. May isang maliit na pagpupulong sa alumni office kung saan ipinakita ang authenticity ng mga dokumento. May pirma ng donor, may mga transcripts ng mga transaksyon, at may isang advisory note na nagsasabing appoint the descendant as steward. Hindi ito simpleng pagkakaroon ng titulo, kundi isang panukala, isang oportunidad na pamahalaan ang pondo para sa kapakanan ng mga estudyante. Pinayuhan ng board na gumawa ng mga mekanismo at sinimulan nila ang isang transparent process. Sa harap ng mga legal na katanungan at administrative requirements, hindi ginawang eksklusibo ang kapangyarihan, kundi inirekomenda na maging bahagi ng board ang isang kinatawan para sa working students at na ang trust ay gagamitin para sa scholarship at mental health programs. Hindi siya agad naging may-ari sa paraang mamahalin at malawak ang ibig sabihin ng salitang iyon, ngulit sa mata ng karamihan, lalo na ng apat. Ang mensahe ay malakas at malinaw. Ang babae na dati nilang inaapi ay hindi na nila basta makikita na parang maliit na addendum lang sa campus. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ang may hawak ng isang susi. Hindi literal, ngunit simboliko, sa mga programang maglilingkod sa iba. At doon, nagsimula ang pagbabago. Ang mga bullies ay pinatawag para sa isang sit-down kasama ang mga counselors at ang principal. Hindi ito ginawang palabas. Kinilala nila ang kanilang ginawa, ipinakita ang kanilang pagsisisi at pinanindigan ang kahandaan na magbago. Bilang bahagi ng Restorative Justice Plan, inatasan silang maglingkod sa community projects, mag-undergo ng counseling at magsagawa ng public apology. Sa unang sandali ang ilan ay nag-iyak, hindi dahil pinilit ng iba, kundi dahil aksidenteng natuklasan nila ang bigat ng kanilang ginawa sa mukha ni Cheska. Napuno ng luha ang mga mata nila. Hindi ito pure catharsis, kundi simula ng proseso ng paghahanap ng paraan para pagsaluhan ang responsibilidad. Ang campus ay unti-unting nagbago. May bagong poster, Respect Lives Here. May oras para sa peer support at may bagong working student lounge na pinagawa mula sa pondo ng trust. May mga bagong CCTV na nag-check sa mga blind spots ng school. Sa library, may maliit na board kung saan nakalista ang mga names ng working students at kung sino ang responsable sa kanilang mentoring. Ang mga maliliit na pagbabago ang nagsimulang magtanim ng bagong kultura. Hindi instant na pagdidikta, kundi pagpatunayan na may makakakita at may magproprotekta. Habang lumalalim ang mga buwan, dahan-dahan din naring lumiwanag ang isa pang bagay. Ang pagkakaroon ng responsibilidad ay hindi isang palamuti, kundi isang gawain. Hindi mahalaga ang titulo, mahalaga kung paano mo ginagamit ang kapangyarihan. Si Cheska na dari-awang nanghihinayang noon sa katahimikan, ngayon ay nagpapatuloy sa kanyang mga klase, sumasabay sa trabaho at unti-unting nag-aharal ng mga subject na kailangan niya para sa counseling. Pinangunahan niya ang isang maliit na komisyon para sa allocation ng trust funds, hindi para manghiram ng halaga, kundi para tiyakin na may transparency. Sa lahat ng mga ito, si Alaric ay nariyan. Hindi niya ginawang misyon ang pagangat ni Cheska, siya lang ay naging kasama. Nagboluntaryo sa meetings, nag-organize ng mga fundraisers at nagbigay ng oras sa tutoring. Ang kanilang ugnayan ay lumago ng natural, mga tahimik na tawanan sa koridor, pagkakahawak ng kamay sa labas ng auditoryo matapos magbigay ng statement, mga simpleng pagkikita sa kantin kung saan sabay silang kumakain ng merienda. Hindi sumulpot ang himig ng fairy tale, walang biglang kasulatan na nagbagong buhay ng babae, kundi mga simpleng sandali na nagtulak sa kanila na magtiwala ng palabas. Minsan, habang magkasama sila sa roof ng library na pinapawi ng huling hawi ng araw, sinabi ni Alaric, "Alam kong hindi ka dito dahil sa sarili mong kagandahan. Nakita kita dahil ikaw ay may puso at ngayon nakikita ng lahat ang katotohanan yon." Tumingin si Cheska sa kanya at nangiti ng mahina. "Hindi ko rin alam kung paano gagamitin ko to," sagot niya. "Pero gusto kong gawin ito ng may malasakit. Hindi para sakta ng iba, kundi para magtayo ng bago." Hawak kamay silang tumingin sa bayan ng mga estudyante na unti-unting nabubuo sa kanila. Lumipas ang isang taon. Hindi ganap na naglaho ang alaala ng kahon, ang takot o ang mga marka ng kahihiyan. Ngulit ang kanilang komunidad ay natutong maghilom. Ang quartet, Trisha, Mika, Ariel, Sandra ay dumaan sa counseling.
Nagsagawa ng public apology sa isang assembly at nag-volunteer sa mga programang itinakda bilang bahagi ng reparations. Hindi lahat ng sugat ay napapagaling ng mabilis. May mga gabi pa ring malungkot, may mga araw na may pagdududa, ngulit may konkretong pagbabago sa hangin at may pagnanais na itama ang mali. Sa isang munting seremonya, inorganisa ng board at ng alumni ang isang public forum tungkol sa empowerment ng working students. Dito na opisyal na inilahad ang commitment ng trust, isang scholarship pool para sa mga single-parent students, isang mental health fund para sa counseling, at isang community kitchen na pinangalanan sa lola ni Cheska. Hindi ito isang sariling proklamasyon ni Cheska. Ang board ang nagsalita, ngunit siya ang inanyayahan na tumayo at magsalita bilang kinatawan ng mga nakinabang sa trust. Ang mandong minsang naging sanhi ng kanyang pagdurusa ay tila hindi na siyang paraiso ng kahihiyan, kundi lugar ng pagkakataon. Tumayo siya sa entablado, ang mga ilaw ay mas malumanay ngayon. Hindi siya nagbigay ng mahabang talumpati. Hindi ko hinangad ito, ani niya. Hindi ako nagulat na ako ang napiling humawak. Ang mahalaga ay kung paano natin gagamitin ang pagkakataong ito, hindi para palakasin ang iilan, kundi para suportahan ang marami. Napuno ng maliliit na palakpakan ng bulwagan, may ilang umiiyak sa paghanga, may ilan na tahimik ngunit may bagong respeto. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ang mga dating bully na nakatitig. Ang mga luha na tumulo sa kanilang piski ay tangi, hindi ng pagpapababa, kundi ng pagkatuto. Isa-isa silang lumapit pagkatapos ng programa at nagpakita ng paghingi ng tawad sa harap ng publiko. Ang ilan ay nagbigay ng munting tala na may puso at salita ng pagsisisi. Tinanggap ni Cheska ang mga iyon ng may simpleng pagdadala ng dignidad. Hindi siya nagkunwaring malakas o walang sakit. Ipinaubaya niya ang proseso ng pagbabago sa kanya-kanya nilang mga gawain at puso. May isang partikular na araw na hindi malilimutan. Isang assembly kung saan inanyayahan ng lahat ng estudyante na ibahagi ang kanilang saloobin tungkol sa kulturang nag-uugnay sa pang-aapi. Sa gitna ng programa, lumapit si Tricia sa mikropono. Maliit ang boses niya sa umpisa, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko akalain na may ganitong mangyayari, ani niya. Hindi namin nakita ang sakit na naidulot namin. Sana'y mapatawad niya kami at sana matuto kami. Maraming tao ang tumugon ng tahimik na palakpakan. Si Cheska ay tumingin lamang at numiti ng may kalmadong pagtanggap. Hindi siya bumalik sa pagiging maliit na bagay. Hindi rin siya naging hukom. Hindi naglahon, may isang pagkakataon na nagkaroon ng press interview tungkol sa trust at sa bagong mga pulisya ng paaralan. Sa larawan na lumabas sa lokal na diaryo, si Cheska at si Alaric ay magkatabi, nakangiti sa harap ng bagong signage ng Working Students Support Center. Ang caption ay nagsasabing, "From humble beginnings to stewardship, a student's journey." Ang mga comments ay mixture ng suporta at mga tanong, ngunit para sa maraming estudyante, ito ay simbolo na ang sistema, bagamat mabagal, ay maaaring magbago. Ang titulong may-ari na pinagmumulan ng headline ay hindi naging dahilan para magmalabis si Cheska. Sa halip, ginamit niya ang atensyon para ilahad ang mga programang may konkretong benepisyo. Mentorship para sa working students, emergency cash assistance na may malinaw na proseso, at isang programa ng training para sa teachers upang masalamin ang mga dynamics ng power at privilege. Nag-set up din siya ng anonymous reporting line na pinangasiwaan ng isang independent advisory committee. Hindi siya gargantuan ruler, kundi bahagi ng kolektibong sistema.
Ang mga mukha na dating nagtatanggol sa 4 na bully ay nagpakita ng pagbabago. Ilang beses pa nga silang nagsilbing volunteers. Sa entablado, si Cheska ang nagbigay ng maiksing pananalita. Ang kapangyarihan, para sa akin, ay hindi sukatan ng pagkontrol. Ito ay sukatan ng kakayahang mong gumawa ng tama para sa iba, kahit maliit at hindi napapansin. Umagos ang palakpakan. Sa likod ng entablado nakita niyang may isang maliit na card, isang simpleng resume ng program na pinaplano ng trust. Huminga siya ng malalim. Kung minsan nakikita ni Cheska ang 4 na tao sa koridor, hindi bilang mga bayolente na nilalayuan, kundi bilang mga dating kaibigan na ngayon ay muling natutong maging tao. May mga pagkakataon na sila ay lumapit at humiling na makipagtulungan sa isang proyekto. Mga pagkakataon kung saan kailangan nilang makipagsapalaran sa tiwala. Hindi siya perpektong tao. May mga sandali pa ring may mga alaala na bumabalik. Ngunit may pag-asa na pumapalawat. Sa isang gabi nang bumalik siya sa lumang bench malapit sa staff room, inabot ni Camarites ang isang maliit na kahon, isang regalo na sorpresa. Para sa'yo, sabi nito, mula sa mga estudyanteng natulungan mo noon pa man. Binuksan niya at nakita niya ang ilang maliit na liham, mga thank you note mula sa mga beneficiaryo ng scholarship at mentoring program. Ang mata niya ay napuno ng luha, hindi dahil sa titulong dala niya, kundi dahil sa mga taong piling magpasalamat. Ang pinakamainam na kabanata ng kwento ay hindi ang headline, kundi ang araw-araw na pag-umpisa ng mga pagbabago. Ang may-ari ng school sa pamamagitan ng dokumento ay hindi naging diktador, siya ay naging steward, isang taong ginamit ang posisyon para buuin ang mas malapad na kapakanan ng mga estudyante. Kahit ang mga bullies ay natutong makipag-ayos, hindi para alisin ang kanilang pagkakamali, kundi para harapin ito ng may buong pagkatao. Sa huli, ang pinakamalaking pag-asa ay hindi ang kaharian o ang titulong mamahali ng iba, kundi ang kakayahang gumamit ang kahit maliit na bintana ng kapangyarihan para magbukas ng daan para sa marami. Nang minsan naglakad si Cheska sa koridor na minsan ay naging tanikala ng takot para sa kanya, napansin niya ang pagbabago. Mas maliwanag ang ilaw, may mga posters tungkol sa respect at helplines, at ang kantina ay may maliit na shelf para sa libreng pagkain para sa mga madaling araw na nag-aaral. May maliit na eroplano ng papel na may mensahe, salamat. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan nito, baka isang estudyanteng hindi sumali sa palakasan ng atensyon. Ngunit alam niya ang isang bagay, ang maliit na aksyon na iyan ay dahilan para maluha ang ilang tao. Baka nga pati ang 4 na minsang nanisisigaw ng tawa. Isang araw, nagkaroon ng isang simpleng pagtatapos. Hindi ito grand, walang makukulay na entablado o labis na okasyon. Mga estudyante at faculty lamang, may ilang magulang at isang maliit na handa. Nang makausad siya patungo sa entablado para humarap bilang isang bagong mentor at supporter, nakatingin si Cheska sa mga mukha na dumaan sa kanyang buhay. Ang mga taong tumulong, ang mga taong nagdulot ng sakit, at ang mga taong natuto. Nakita niya rin ang 4, may hawak na tissues at mga mata na basa. Hindi niya hinatulan sila dahil sa nakita ng iba. Iniabot niya ang kanyang kamay bilang alagad niyang proseso ng pagbabago, hindi ng pangungutya, kundi ng panibagong simula. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magsilbi, ani niya sa entablado, at ang tinig niya ay matatag. Sana maging liwanag tayo sa isa't isa. Huwag nating hayaan na ang takot o kasayahan na magpagulo ng ibang tao ang manalo sa atin. Gamitin natin ang bawat pagkakataon para magtulungan. Nagtinginan ang lahat. May nakangiting tao, may umiiyak, may sumisigaw ng amen, at may tumango ng malalim na pagbabago. Sa huling tagpo, habang papalabas ang salamin ng gitnang gate, napadaan sila ni Alaric sa lumang koridor. Huminto sila sandali. Alam mo, sambit niya habang nakangiti, hindi ko inakala noon na darating tayo sa puntong ito. Hinawakan ni Cheska ang kamay niya ng marahan. Hindi rin ako, tugon niya. Pero heto tayo, mas malakas. Hindi dahil ako ang may hawak ng papel, kundi dahil ayaw nating maliitin ang iba. Sa labas, may mga estudyanteng naglalakad ng magkatabi, may mga naglalaro sa bakuran,
at may isang maliit na grupo na nag-aayos ng isang mentorship banner. Ang ilaw ng hapon ay naglalapat ng mga gintong himaymay sa mga harap ng building. Si Camaraites ay naglalakad papalayo, dala ang kanyang supot ng gamit at tumingin pabalik na may ngiting walang kapantay. Ang buhay ay nagpapatuloy. May mga sugat pa, ngunit may panibagong landas. Kung may natutunan si Cheska mula sa lahat ng ito, iyon ay simple. Ang kapangyarihan kapag ginamit ng may puso at hindi para itulak pababa ang iba ay kayang maghilom ng maraming sugat. Ang pagiging may-ari sa mata ng ilan ay maaring magdulot ng tampo o galit. Ngunit para kay Cheska, ito ay naging daan para mas maraming estudyante ang magkaroon ng pagkakataon. Hindi niya pinili ang titulong iyon para palabasin ang kanyang sarili. Pinili niya ito para pagbuksan ang pintuan sa iba. Kung ang mga bully ay napaluha, hindi ito dahil siya ang nagbabalik ng paghihigante. Napaluha sila dahil natuklasan nila na ang taong kanilang inararo ay hindi lamang isang bagay na natatawanan sa koridor, kundi isang tao na may sariling kwento at sa pagkakataong iyon, isang saksi ng posibilidad na ang pagkakabusabos ay maaring magbunga ng kabutihan kung may mga taong handang magsabi ng hindi at magtayo ng bago. Kung nasaktan ka man sa kwento ni Cheska, tandaan mong hindi ito tungkol sa kapangyarihan na inalok sa isang tao. Ito ay tungkol sa responsibilidad na pinili niyang gamitin. Hindi lahat ng pagbabago ay mabilis, hindi lahat ng sugat ay agad maghilom. Ngunit kapag may isang komunidad na nagkakaisa, kapag may mga taong handang tumindig, kahit ang simpleng gawain na iligtas ang isang tao mula sa karton, may posibilidad na mag-iba ang daloy ng kwento. Kung ang kwentong ito ay umantig sa'yo, kung may kakilakilabot ka man na nakita o naramdaman, ibahagi ito sa iba. Tulungan natin ang isa't isa na makita ang mga hindi nakikitang sugat at magtrabaho para sa pagbabago. Kung may kakilala kang nangangailangan ng pag-asa, ipadala mo ang mensahen ito. At kung gusto mong makatanggap pa ng mga kwentong ganyang nagbibigay inspirasyon, mag-subscribe ka at samahan kami sa paglikha ng mas maraming kwento ng pag-asa at pagkilos laban sa bullying. Ang huling eksena, si Cheska. Nakatayo sa pintuan ng bagong counseling center. Tiningnan ang koridor na dating nagdulot sa kanya ng takot. Ngayon ay puno ng ilaw at ng mga estudyanteng nag-uusap. Hawak niya ang isang maliit na folder, mga aplikasyon para sa scholarship. At sa kanyang mukha ay may tahimik na determinasyon. Hindi siya nagbalik sa dating katauhan. Siya ay naglakbay pataas ng may pagkakaisa. Ang lumang mop at ang simpleng tiyaan ni Camaraites ay nanatiling bahagi ng kanya. Mga paalala ng simula. At sa likod ng mga iyon, si Alaric ay nakangiti. Sabay na tumingin sa kanya. At sabay nilang sinimulan ang bagong kabanata. Hindi sa paghihiganti, kundi sa paglilingkod.